Naku, naawa talaga ako kasi yung paliwanag ni Kuya, gusto pa niyang magmalinis dun sa, gusto pa niyang buuin ang kanyang buka sa pagsasagot niya, pero lalo lang siyang bumabaon sa... Napagawa ng bahay dahil kay Ramil. Oh. Huwag niyo sasabihin dahil doon sa bata, kung hindi kay Ramil, wala lahat yan. Ang hindi ko matanggap, Kuya Coren, isa sa hindi ko matanggap yung... Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po uli natin yung patungkol po kay Dave at saka po kay Tekram, na kung saan ito po yung continuation. At dito naman po, yung reaksyon naman ho ng Manalastas Brothers doon po sa mga binanggit ni Dave laban po sa kanila. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, Julay Paunil 2.0. Pwede po nating suportahan po yun, pwedeng i-follow at po pwede pong i-like yung mga upload. So maraming salamat po. At kung okay lang po sa mga viewers natin, yung mga Lingap partners, mga kasamahan po natin, pwede naman po nating suportahan. At higit sa lahat po, si Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rab. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong naging reaksyon ho nung Manalastas Brothers, mga kababayan po natin. Ang tinutukoy ko ho ay yung talagang nakakagulat na pahayag po ni Dave nung mga nakaraang araw. Na kung saan ho, tayo po ay nagulat. Tapos yung kaibigan ho ni Ninong Stephen, nagulat din po tayo, galit na galit, nagmumura ho doon sa nakaraang vlog po natin. So ngayon naman ho, ang i-highlight naman natin ay yung patungkol naman po kina Tekram. Po? Siyempre ho, hindi naman tayo magtataka kung sakasakaling ang mapanood po natin o kaya ang magiging reaksyon ay parang hindi maganda ang dating. Kasi matindi ho kasi yung mga napanood po natin. Siguro ho, unahin muna natin si Tekram po. Ano ho ba ang ginawa ni Tekram nung napanood po yan, mga kababayan po natin? Ito, panoorin po natin dahil kung inyo pong matatandaan nung nakaraan, yung dating kwarto po ni Dave, tinirapan niya po yung ilan na nandoon sa loob ng cabinet. Alam niyo po ba sa pagkakataong ito? Tinanggal na po lahat. Ito, panoorin po natin. So yan po mga kawain po natin, yan po si Tekram. Mukhang natauhan na po siya. Sabi nga ni na Tek po rin, parang parang tanggap niya na. Si Tatera mo okay po. Huwag niyong huwag po kayong maglala kay Ramil. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ni Ram. Kahit na sagad-sagad na yun na yata talaga yung niya Umabot na siya sa sukdulan. Oo. At siguro habang nanonood siya dun sa, habang nagsasalita yung inalagaan niya. Yung sigurong inaasahan pa niya na tawag dito. Na libawa yun nga parang alam mo yun, hindi nangyari. Kaya hopeful pa. Actually maraming hopeful na makikipag-usap ganyan din. Wala. Ganun po ang nilabas. Dahil nung una ho parang hopeful pa kasi si Tekram baka sakali pa, baka sakaling magbago yung isip. Pero ngayon po, dahil sa mga binanggit po ni Dave, talagang wala nang kapag-asa. Kaya yun po ang naging action po ni Tekram. So ngayon naman po, puntahan naman ho natin yung reaksyon naman po ni Tekjon. Ito naman po ay yung patungkol naman ho sa nabanggit ni Dave, na kung saan kaya siya inaalagaan, kaya pinapakain, dahil binablog siya. Tayo po ay nasyak po noon. So ito po ang sagot po. Ang hindi ko matanggap, Kuya Coren, isa sa hindi ko matanggap yung
yung pinapakain lang siya kasi kinokontent natin siya. Sobrang ano na. Sabi ko wala na. Ano na siya, yung isip niya ano na talaga. Anong masasabi yun eh? Kakulay na nung ano, Paano mga ko sinamahan. masasabi yun? Inadapt ka nga eh, di ba? Paano pinapakain eh? Ginagawa, panganay ka nga eh. Hindi mo na kailangan ano yun. Hindi mo na kailangan magpaliwanag doon. Lalo na sa mga magulang, hindi na po siguro namin kailangan iyan doon. Kumbaga na-open up ko lang po kasi. So yan po mga kababayan po natin. So kitang-kita ho natin, ano, talagang medyo apektado po sila kahit papaano. Nagugulat sila sa mga nabanggit nga po ni Dave. At hindi po nagtatapos doon. Ito pa po, ano, ito yung reaction din po ni Natek po rin, ni Natek John po. Doon sa ang style po ni Dave ay parang nakaka-insulto pa. Yung para pang nanunuya. Kategrab napanood ko kasi yung certain part ng unang live nila, yung parang celebration. Siyempre, ini-interview siya, tinatanong siya ng isa-isa eh. Parang for me mas okay na tawag dito. Ang hirap kasi kay Kuya, ano eh, yung salita niya, tawag dito, yung Yung pumapalakpak, tumatawa? hindi yung live, Parang- hindi yung live nilang kamakailan. Oo, di ba? Pumapalakpak sa siya. bagay, oo. Tumatawa pa nga, para pa nga siya nanunuyan. Hindi kilabutan ako kategrab. Naawa ako actually. Isang naramdaman ko po is naawa ako. Yung pattern ng isip niya ano na, magkakulay na nung mga taong bububog sa kanya ngayon. So yun po yung tinutukoy po nila. Kasi si Dave ho kasi doon sa pananalita niya, tuwang-tuwa siya, tapos parang pumabalakpak pa, tapos parang hyper na hyper. Para bang sinasabi na marami pa siyang ilalabas, mga kababayan po natin. So ngayon naman po, isunod natin yung usapin naman ho, kung saan nga ba mag-uusap-usap. Kasi nga po, doon sa mga binanggit ni Dave, parang ang problema ay sa side po ni na Tekram. Pero dito po, dapat mapakinggan din po natin ang side po ni na Tek Poren, ni na Tek Jun, kung ano nga ba talaga ang totoo. Ito po yon. Ang totoo doon, panoorin mo yung live, yung flow. At saka kung sinasabi mo na gusto mong makipag-usap nung pinakauna pa doon sa inyo sa parola, eh hindi yun yung napag-usapan. Inaano mo na doon ang mag-uusap sa parola. Ang final yung napag-usapan is dito sa barangay ng Mapaniki kasi nga kukunin nyo na yung gamit after mag-usap. Tapos nag-reply pa nga si Nanay Apple na wala daw sasakyan. So mali na wala daw silang sasakyan, di sila matutuloy. So ano lumalabas doon? Kahit si Nanay Apple, alam niya na dito mag-uusap, hindi sa parola. Kasi nga, di ba umaga, nagpunta naman nila. Mm, Tapos nung makapanangali, nagpunta ng Mabalakat. mm, Tapos, after nung... Tiling araw. Hindi. Sabi ko, pag hindi nyo nilabas. Kasi Oo. si Ramil nagpunta ng police station. Handa ba? Tinawagan ko si August. Nasaan na kayo? Hindi nga raw makita. Sabi ko, bahala. Kasi kidnapping yan. Mm, Kasi nagpaalam ng 3 days. Tapos hindi naman nakabalik. Hindi naman nila binalik. mm, Siyempre, cargo natin yan, sabi ko. mm. Sabi ko, mag-live tayo. Pag hindi nila pinakita, bukas, kidnapping. Mm. Kaya tumawag naman sila ng umaga. Nung nag-usap nga kami ni Hapon. Yun na yung pag-uusap. Yun yung pag-uusap pa lang. Mm. Kaya kami wala pang sinasabi nilang nagkausap na. Wala pa. Kaya nga naghahanap kasi Yun hindi yung pa pag- nag-uusap eh. Doon pa lang nag-usap kung saan Kung hindi saan pa lang, makikita. kung hindi pa lang tayo nag-live ng alas 12 na yon, hindi sila magre-reach out. Oo. Di ba? Tapos sinasabi nila, ano sabi nila? Nag-usap na raw? Nag-uusap na. raw? Kaya kung nag-usap na, ba't pa maghahanap? Mm. Di ba? Kung nagpag-usap ka, So, parang umi-eksena tayo ngayon. Kumbaga, nagsabi na siya, tapos umi-eksena Oo. pa rin tayo. Yung sinabi, di ba nung sinabi niya sa akin, ayaw na, di okay na, nanahimik na ako. So yun po mga kababayan po natin, oo nga naman, kung pupunta pa po sa Maynila, si na Tekram, parang hindi praktikal. Dahil nga po inaasahan na doon sa lugar nila. Kasi kukunin din po yung gamit. Ano po, maliwanag po yun. So ngayon naman po, punta naman po natin yung binanggit naman po ni Dave patungkol po doon sa isang statement lang. Tapos ang dami pong sagot ni na Tekram. Eto, panoorin natin. Kasi ang sabi niya, ano lang daw siya ng isang statement, tapos daw, ang dami daw nating pinagsasabi. Pero ang hindi naman totoo na isang beses lang siyang nagsalita. Diba? Ang sumunod kasi natin after nung hinahanap natin siya, yung after nung statement niya, yung nag-comment siya dun sa video niya na tawag dito, na magsasalita daw sila ni Luis at magsasalita daw sila kung tama ba yung kung maganda ba ang trato sa kanila. Eh kung maganda daw hindi sila aalis. So yun, dahil sa sinabi niya yun, siyempre sasagot tayo dun sa bagay na yun. Hindi na sana umabot sa ganun-ganun paano na. Tapos yun na, nag-uusap sila ni Ninong Stephen niya. Eh siguro hindi niya na-briefing si Ninong Stephen niya na wag na siyang magpo-post ng mga napag-uusapan nila. Eh syempre, pinopost niya, kailangan nating magpaliwanag. Hanggang sa syempre nagiging emotional yung mga bagay-bagay dahil nga
Siyempre lumalabas tayong masama. Pinagmumukha tayong plastic, pinagmumukha tayong ano. Tuloy, nag-immature tuloy tayo. Oo nga. So yan po, maliwanag po yung side naman po ni na Tekram po, ni na Tek Jun o kaya ni Tek Foren ho. Diyan po sa issue na yan. So ngayon naman po ay may mga binanggit po dito sila na about behavior ano. Na kung saan ang dating po dito ay may konting problema rin po si Dave. Kumbaga po, hindi lang nila binabanggit ng mga nakaraan. Pero sa pagkakataong ito, parang ang nangyari, parang si Dave mismo ang nagpakita ng kanyang naturalesa. Ano po, yung totoong pag-uugali niya. Yung totoong siya. Ito, panoorin natin. Yung ano, yung sinasabi nating behavior niya, Di sana hindi na gumana. yung sinasabi nating behavior na napilit nating kumbaga pina-private, ayaw na nating i-public. Siya na mismo po ang nilabas niya na po ang kanya pong sariling ano, ang kanyang natatagong attitude. Actually may video na ano, Kuya Foren, hindi ko maalala, yung may racing sila. May nag-video nun. Naku, naawa talaga ako kasi yung paliwanag ni Kuya, ano tawag dito, gusto pa niyang magmalinis dun sa, gusto pa niyang buuin ang kanyang buka sa pagsasagot niya, pero lalo lang siyang bumabaon sa ano niya. Lalo lang nakikita yung natatagong ugali. At, Pero matatanda lahat kung nakatabi doon. oo, sabi ko, matatanda mga kasama niya, pero ewan ko. Yun ba yung gusto nila maging attitude ng amo nila, gano'n? Ano daw? Kahit na ano pa gawin nila, kahit ano sabihin nila, hindi matatamasa niyan kung hindi rin kay Ramil. Kahit ano pa, pagbalik ta rin man nila ang mundo. Hindi siya makakarating sa ganyan, hindi siya magkakatalino ng ganyan kung hindi siya nakita ni Ramil. Kahit ano pa sabihin nyo, nakinabang nanay mo, tatay-tatayan mo, Alan, Diyos ko po, pinagamot pa ni Ramil yun. Siya mismo, pera niya. Balik-balik pa si Ramil, di ba? Kay Tatay Alan. Oh, dahil alam niyang tatay mo yon. Diyos ko po, yung effort lang ni Ramil doon. May kasiyahan sa atin, pero nasan siya? Nandoon kay Tatay Alan mo. Pinagamot niya dito sa may baliwag pa, di ba? Pero wala akong nakitang simpatya kanila Telma na. Wala. Napagawa ng bahay dahil kay Ramil. Oh. Huwag niyo sasabihin dahil doon sa bata. Kung hindi kay Ramil, wala lahat yan. So ayan po mga kabayan po natin. Ano po? So maliwanag ho yung mga sagot po nila. Ramdam ho natin na talagang ano po, kahit papaano ho ay masama rin po ang kanilang loob. Napilit nilang iniintindi pa rin. So siguro po, last na lang siguro, pag-usapan po natin yung nabanggit naman po ni Dave na kumbaga ho, sina Tekram ang nagpaganda ng kanyang pangalan, tapos sila din po ang sisira. Ito po yon. Kung sino daw nagpaganda, sabi niya, kung sino daw yung nagpaganda ng pangalan niya, sila rin daw yung sumira ng pangalan niya. Ito sasagutin ko yan. Kung umalis siya, nagpaalam lang siya, o inintay niya mag-18 siya, anong sinira? Kung hindi sila nagbitaw ng mga salita ng statement, ba't naman tayo sasagot? Ano sasabihin natin? Yun naman yun Kaya nga yung Kung yung kinakwentuhan nila, hindi nagsasalita, post na post, sa live stream nila, ano sasagutin natin? Oh. Ba't ka na? Sabi ko, di ba sinasabi ko, hanggat hindi kayo titigil na magsasalita dyan, ang kinakalagtad nyo yung bata. Kasi sasagot kami na para sa amin. Oh. Ay, ano yung tumigil? Alam ng Kategram yun Actually, kaya ko lang naman po na-brought up yung bagay na yun. Kasi baka may mga ibang nanonood na hindi alam yun, baka na-miss yung mga ganong moment. Kaya na-brought up ko lang po. Talagang yung sa 5 taon, wala pa sa 5 beses kang napalo, nasabihan, masama na ba yan? Itatanim mo ba ng sama ng loob sa magulang mo yun? Tinuturing ka nilang anak, tinadap ka nila? So ayun po mga kabayan po natin. So maliwanag po yung kanilang explanation. At siguro naman ho, doon sa mga nakasubaybay, alam ho natin bakit sila sumasagot. Ang nangyari po kasi mga kabayan po natin, parang yung mga nakapaligid kay Dave, malaki po yung kinalaman. So ang nangyayari po kung nagsasagutan, sumasagot din po sina Tekram, sina Tek Jun, doon sa mga nangyayari ho na nagbabatuhan ng kung ano-ano mga kabayan po natin. Kaya para sa atin po, hindi natin masisisi po sina Tekram, sina Tek Jun. Kung sakasakaling sumagot sila, mga ilang vlog, ilang live yung ginawa nila. Kasi nga po, may mga nakapaligid kay Dave na kailangang sagutin. Yung isa po dyan, panay post po sa Facebook. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po yan mga kabayan po natin. So siyempre ho, paminsan-minsan mapipilitan ka pong sumagot. Ano kamay natin? So sana ho maliwanag yon. Isang bagay lang po ang naintindihan po natin dito, si Dave ho ay nagbago na ho talaga. Malaki ang ipinagbago na ikinagulat ho ng kampo naman po ni Tekram. Ano mga kabayan natin? Kaya sila ngayon naman kahit paano, nagpapaliwanag din. At sa tingin naman ho natin parang okay naman na po sila. Kaya kung sakasakali magkakahiwalay na talaga, sa tingin ko wala nang problema.
Ano mga kabayanan? So siguro po, abangan ho natin ang mga susunod pang kabanata patungkol po dito sa naging problema ni na Dave at saka po ng kampo po ni Tekram. Ano po? So siguro po yun lang po muna kasi lumalakas po yung ulan. Dito po tayo sa labas nagsushoot sana eh. Kaso inabutan po tayo ng ulan. Ano? So maraming salamat po sa inyo. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. At muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabayin tayong lahat. God bless po. Bye-bye. Bye-bye.